Ano ang 8 posibleng sintomas ng cancer na hindi dapat baliwalain? Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Glenda. At sa oras na ito, pag-uusapan natin ang 8 posibleng sinyalis ng cancer na madalas ini-ignore natin. Okay? Alright. Ang totoo po niyan, yung mga cancer patients, survivors man o warriors until now, may mga kwento yan ng hindi ko naman kasi alam na cancer na pala yun. Hindi ko naman kasi nahalata. Ang akala ko ganito lang. Kasi po ang cancer may mga warning signs. Pero pag nanggagaling tayo sa sitwasyon na walang cancer, syempre hindi naman tayo aware, hindi naman tayo usually on the lookout, hindi naman natin yan iniisip. Kaya lang, dahil nga meron tayong mga napapabayaang mga sintomas, doon nag-uugat yung problema and then lumalala ng lumalala. Ako na lang, for example, yung mga symptoms ko pala, medyo marami na hindi ko pinapansin. Akala ko namamagalang yung may balikat, akala ko mabigat lang yung bag, akala kasi payat ako lagi, akala ko stress lang ako kaya sobrang pumapayat. Yun pala, meron ng mas malalang problema. Okay, so narito ang 8 sintomas ng cancer na hindi dapat baliwalain. Okay, number 1, nahihirapang lumunok. Kapag nahihirapan kang lumunok ng 2 linggo na, 2 linggo, hindi mo maipaliwanag kung bakit. Oh, by the way, disclaimer lang, hindi porke babanggitin tong symptoms na to, ibig sabihin cancer agad, ha? Hindi po ganon. Ang goal lang po natin is self-monitoring, hindi po self-diagnosis. Para lang on the lookout tayo at hindi natin mapabayaan o hindi tayo merong may ma-ignore na symptom na pwede naman nating agapan. Ang goal natin dito is hindi po magtakutan, kundi po maging maagap lamang. Okay? Again, hindi po porke may ganitong side effects ay cancer agad. Okay? Posible namang ibang bagay. Kaya maganda magpa-check up. Again, magpa-check up. Hindi po tayo pare-pareho mga doktor. Maganda lang alam natin ito para meron tayong guidelines at meron tayong reason na magtanong sa doktor. Okay? Number 1, yun nga nabanggit ko na, difficulty in swallowing, nahihirapang lumunok. Kapag nahihirapan kang lumunok, na para bang lagi may nakabara sa yung lalamunan ng mga 2 weeks na, posibleng senyalis yan ng cancer sa lalamunan or tiyan. Pwede namang hindi. Again, pwedeng hindi. Pero pag nararamdaman mo may nakabara sa lalamunan 2 linggo na, maganda kapatid, magpa-check up ka na. Actually, 1 linggo pa lang. Ako kasi, minsan nga 3 days pa lang 1 week, 3 days, depende po sa inyo yon, pero mas maganda maging maagap. Okay? Next, number 2. Isa pang senyalis ng cancer na hindi dapat baliwalain, pagbabago sa balat, skin changes. Okay? Kunyari, nunal at pagkakapilit sa balat. Okay, kunyari meron kang nunal, nag-iiba-iba yung korte. Nag-iiba-iba yung shape niya or hindi na pantay yung border. Okay? Tapos, nagbabago yung kulay. Yan, dapat nang ipa-check yan. Dapat nang ipa-check, nunal. Okay? Kailangan natin itong tutukan, huwag pabayaan kasi posible itong sign ng skin cancer. Pwede ring hindi. Again, pwede ring hindi. Ang goal po natin, kaya tayo nag-uusap, nagdi-discuss about this, hindi po para magtakutan, kundi para maging aware lamang. Tayo pa rin po ang magde-decide kung ano ang next step na gagawin natin after learning all these things. Basta ang goal po natin is maibigay sa inyong information para po makapagawa tayo ng informed decisions. Okay? Number 3 na posibleng sign or symptoms ng cancer na hindi dapat baliwalain, bloating or abdominal discomfort. Okay? Patuloy na paglaki ng tiyan, bloating na tumatagal ng 2 linggo. Okay? Parang bakit ba? Bakit nagbo-bloat? Okay? Posibleng sign ng ovarian cancer or sa digestive system or baka naman wala. Kaya mabuti pong magpa-check up. Okay? Mabuti pong magpa-check up. Mas mabuti pa rin po yung patingin na tayo sa doktor para magkaroon na tayo ng peace of mind. Alright? Sige po. Next. Number 4. Isa pang senyales, posibleng symptom ng cancer na hindi dapat baliwalain,
ubo. Meron akong nalaman na case. Ang naging case niya, breast cancer, pero ubo siya ng ubo. Actually, may time ako bago ako na-diagnose. I think may time inuubo rin ako. Okay? Ang ubo na hindi nawawala sa loob ng 2 linggo ay posible na ito ay tuyo, ay maaring sign ng lung cancer, or pwede namang ubo lang. Okay? Pwede namang ubo lang. Again, maganda po magpa-check up. Okay? Maganda po magpa-check up tayo. Okay? Tapos yung siguro paos-paos yung boses ng matagal. Maganda rin po magpatingin na sa doktor. Meron po akong kaibigan na taga ibang bansa, Asia din, sabi niya. Alam mo kaya lumalala ang sakit ng mga Asians kasi nagpapa-check up lang tayo kapag sobrang malalang malala na. Kapag may mga sintomas pa lang, lalo na pag nagtitipid, binabaliwala natin eh. Pero yun nga ang reason minsan kaya mas lumalala ang karamdaman. Kaya po pagka ganito, maganda ipacheck na natin, lalo po pag tumagal na ng 2 linggo. Okay? Minsan pa tayo, naku, uso-ubo ngayon. Uso ganito ngayon, uso. Yung pala, hindi na yan dahil sa uso. Yung pala, meron ng ibang dahilan. Okay? Kaya maganda po, magpapatingin tayo. Okay, ikalima na simptomas na posibleng dahil sa cancer na hindi dapat baliwalain, yung toilet habits. Ayan, yung bathroom habits mo. Ano yun? Pagdumi. Kunyari, nahihirapan ka ng dumumi or meron ng dugo sa pagdumi. Yung hirap na, sa sobrang hirap, na parang feeling mo nagka-almoranas ka na. Kaya ko to kailangan banggitin. Marami pong mga kabataan ngayon nagkakaroon ng early onset cancer. Ini-ignore nila, hindi nila iniintindi ang mga sintomas katulad ng hirap na hirap dumumi. Iniisip nila constipated lang, iniisip nila parang almoranas lang. Hindi sila nagsasabi sa nanay nila or sa mga nakakatandang kapatid. Tapos lumalala minsan nagiging parang colon cancer. May mga nangyari na pong ganyan. Kaya babantayan din natin ang ating mga anak. Okay, marami na po nagkakaroon ngayon ng cancer na Gen Zs, minsan nga millennials walang meron na. Okay, dahil na rin sa maling kinakain. Okay? Maliban sa konstipasyon o may dugo sa dumi, meron din pong iba na sobrang lumiliit yung dumi. Parang lapis na lang. Meron po ako nakausap na nagkaroon siya ng colon cancer. Parang sinulid na lang daw. Ay, hindi naman sinulid. Parang sobrang pansit na lang daw. Kasi barado na, may bara na. Pero ang maganda doon, yung nakausap ko na taxi driver na yon, long time ago, gumaling siya. Tinulungan siya ng kanyang amo. Okay? So kapag may pagpababago sa pagdumi or patuloy na pagtatae, maganda pong magpa-check up na. Okay, balikan ko lang ha kasi medyo common ito. Patuloy na pagtatae, konstipasyon, hirap sa pagdumi, pagbabago sa pagdumi, okay? Tapos, baka laging makulo ang tiyan. Hindi ka naman dating ganyan. Tapos, sobrang liit na ng dumi. Maganda pong ipaalam na ito sa doktor, okay? Next po, lagi kang pagod. Okay? Nasa ano na tayo, pang-anim na tayo. Lagi kang pagod. Nakatulog ka naman ng maayos. Pero lagi kang pagod. Posible po itong sign ng cancer. Okay? Posible ring hindi. Baka kulang ka lang sa vitamins or mahina ang immune system. Maganda pong magpa-check up. Okay? Again, madalas pagod. Alright? Next po, pang-pito, hindi maipaliwanag ng pagbaba ng timbang. Hindi ka naman nagpapapayat. Okay? Meron po kasing mga cancer na ang isa sa mga epekto nila, nahihirapan kumain or wala nang ganang kumain yung tao. Kaya pumapayat ng pumapayat. May mga pagkakataon pong gano'n. Yung iba talagang unexplained lang, malakas pa rin kumain pero pumapayat ng pumapayat. Meron na palang karamdaman. May cancer na pala. So, kapag ikaw po ay bumababa ang timbang, hindi ka naman nagpapapayat, hindi ka naman nagda-diet, maganda pong magpa-check up na. Okay? Next po, at ang ating number 1, at ito ay usual na tinatanong ng kababaihan, yung mga bukol, unusual lumps and masses. Minsan, meron po mga nagtatanong dito sa ating channel, Miss Glenda, baka naman wala ito.
Meron pong amin nagtanong isa, parang pigsa na walang mata. Pagka ganun po kapatid, magandang ipa-check up na. Kahit po ang bukol ay parang nasa loob or nasa labas, magandang ipa-check na. Kung kunyari po yun ay parang pantal, nasa may dibdib, sa areola area, ipa-check up na. Kung ang nipple po ay parang hinihila pa loob or tumagilid, tumabingin, napunta sa ibang side, maganda pong magpa-check up na. Kung ikaw po ay nagbe-breastfeed or hindi ka nagbe-breastfeed pero may lumalabas po na likido, magpa-check up na po. Maganda rin po na magpapa-regular na breast exam sa klinika na malapit sa inyo or sa doktor mismo para malaman kung merong pagbabago. At maganda rin po yung nagpapatingin tayo sa doktor ng regular para sa sonogram at mammogram. Kasi po, pagka dinala mo yan sa doktor ang sonogram at mammogram, di ba physical exam ka, double checking, and then makikita next time na, uy, parang ito'y wala dati. Parang bago yata ito. O, maganda po na nakamonitor tayo lagi. And tayo rin mismo, maganda magsa-self breast exam tayo. Kung tayo po hindi marunong, maganda po magpaturo. Sa doktor, okay? Lalo na sa mga kababaihan ngayon, kahit po yung early onset cancer, mataas po ang rate ng breast cancer. Sa mga kababaihan na 50 years old below, yung below 50 years old, mataas pa rin po ang breast cancer. Kaya dapat po marunong tayo mag-self-breast exam at kung hindi man po marunong, magpaturo sa doktor. At pag may nararamdaman po kayo na parang may bukol sa gilid ng dibdib or sa paligid ng dibdib, at hindi may period lang ako, ay hindi baka ganito lang yan, maganda pong magpa-check up na rin para tayo ay makasiguro, okay? So mga kapatid, yan po ang ating pagtalakay sa araw na ito. Ngayon, kung dumating po ang time na kayo po ay na-diagnose na may cancer, hindi po katapusan pa ng mundo. Hindi po katapusan na ng mundo. Marami na pong mga gamot ngayon, marami na pong mga gumaling. At ang side effects po actually ay isa sa mga kinatatakutan ng mga pasyente ng cancer, kahit anong uri ng cancer. Huwag po kayong matakot kasi po, eto may papakita ko sa inyo. Meron na po tayong libro na isinulat on dealing with side effects. Ito po ay tumatalakay sa mga side effects physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Dito po, kino-cover mula sa cancer treatment, pati surgery, chemo, radiation, iba't ibang side effects, iba't ibang sitwasyon na dadaanan mo sa buhay. Para kapag nagkaroon ka ng side effects, kunyari sa kalagitnaan ng gabi, alam mo na kung anong gagawin. Or, basahin mo na in advance para bago pa dumating ang side effects mo, kunyari, nasusuka, anong dapat gawin? Alam mo na, kasi nandito na. Kung makalimutan mo man, hindi ka mahihirapan kasi meron kang sariling kopya. And if you want to get a copy of this book, nasa Shopee po, okay? Ipopost ko dyan yung link. Na kung gusto niyo naman po ng e-book, message me on Facebook, okay? I will assist you personally, okay? Pag paperback, sa Shopee po. Kapag e-books, message me on Facebook, tapos I'll give you a discount, and then may dalawa pang bonus na e-books, okay? So mga kapatid, yan po ang ating pagtalakay sa araw na ito. Kasi po ang goal natin, ma-equip po tayong lahat ng kaalaman, hindi lamang po tungkol sa cancer, kundi sa side effects, okay? Kasi po ito po ay isang seryosong bagay, gamutan, kaya kailangan po equip tayo, okay? So, again, magpa-check up po lagi kung magkaroon naman ng cancer, hindi po katapusan ng mundo, may Diyos, meron po tayong pwedeng gawin, and kapit lang, okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Please share this video with your friends, with your support groups na maaari nating matulungan, and if you have experiences that you want to share, kung paano nyo nalaman na nagka-cancer kayo, i-comment nyo lang po dyan. Okay? Maraming salamat po. And don't forget to like and subscribe. Okay? And once again, share with your friends. God bless you all. Stay safe. Keep on praying. Don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Salamat po. Bye-bye.